Naririnig mo ba yun? Isang bulong, isang sigaw na kinulong sa katahimikan. Dito sa Bulong Diaries, ang bawat kwento ay hindi basta kwento lang. Ito ay mga totoong pangyayari. Madilim, nakakakilabot at minsan masyadong totoo para hindi mo paniwalaan. Ako, si Bulong, at sa channel na to, sabay nating babalikan ang mga krimen na yumanik sa bayan. Mga kwentong mababalaghan na hindi mo basta maririnig. At mga misteryong hindi pa rin maipaliwanag hanggang ngayon. Ito ang mga kwentong matagal nang ibinulong sa takot, sa hiya, sa kagustuhang makalimot. Pero ngayon maririnig na sila muli. Dito sa Bulong Diaries. Mula sa mga kilalang true crime cases hanggang sa mga urban legends, haunted places, lost files, at mga kwentong pinili, ilibing sa katahimikan. Tayo ang magiging boses ng mga biktima. Tayo ang magsasabi ng totoo kahit gaano pa ito karahas, kakilabot, o kabaliw. Kung ikaw ay mahilig sa creepy na kwento, interesado sa misteryo, o gusto mong marinig ang mga kwento ng mga boses na matagal nang nananahimik, subscribe ka na dahil sa bawat episode may bagong sekreto tayong ilalahan. At sa bawat bulong, may kwento kang di mo malilimutan. Welcome to Bulong Diaries. Makinig ka, pero huwag kang lilingon. Sa isang ordinaryong apartment sa Connecticut noong 1970, isang nursing student na si Donna ang binigyan ng kanyang ina ng isang simpleng regalo. Matanda na siya noon, kaya nagulat siya sa regalo ng kanyang ina na Raggedy Ann doll. Pero dahil birthday niya that time, hindi na siya nagtaka masyado at tinanggap niya na lang ito at dinala niya ito sa kanilang apartment. At doon, akala nila laruan lang ito. Isinabit nila sa kama, katabi nila matulog, at lagi niya ring kinakausap to araw-araw. Pero unti-unting may mga kakaiba nang nangyayari. Ang manika ay gumagalaw mag-isa, lumilitaw sa ibang bahagi ng apartment, at minsan may kasamang mga sulat na parang humihingi ng tulong. Gusto lang ni na Donna at ang kanyang roommate na si Angie ng kapayapaan sa bahay. Sa tuwing magkasama sila, kwento niya kay Angie at tinatawanan lang ni Angie si Donna na parang simpleng bagay at takot na takot siya. Gusto nilang intindihin at tulungan ang isa't isa, so tumawag sila ng isang medium. Yung medium na nakakakita, nakakaramdam at nagpapaintindi kung ano yung mundo doon sa likod ng ginagawa nung doll na yon. Sinabi niya na meron daw presensya ang doll, kaluluwa ng isang batang babae, si Annabelle, na ayon sa isang medium ay nananahan sa loob ng manika. Iniisip na baka kailangan lang nito ng konting pagmamahal at tulong, pero ang kagustuhang makaramdam ng koneksyon at makipagkaibigan ay naging daan ng kapahamakan nilang dahil sobrang indulge siya o tinatawag na sanggang dikit ba doon sa doll na yon, at napaka-importante yun para sa kanya dahil regalo nga ito ng kanyang ina. Ang hindi nila alam, ang nasa loob ng manika ay hindi bata. Isa itong inhuman entity o tinatawag na demonyo. Isang nilalang na nagpapanggap para makakuha ng pahintulot
at makahanap ng katawan na masasapian. Nang maranasan ni Lou ang kaibigan nila ang sinasabing panlilinlang, bangungot, kalmot at mga ataking hindi maipaliwanag sa kanyang likod, may mga kalmot siya na hindi na maipaliwanag, 'di ba? Yung magtataka ka na lang bakit isang araw may kalmot ka na lang sa iyong likod at sa ibang parte ng iyong katawan. Doon na nila naramdaman ang tunay na panganib. Tinawag na nila ang paranormal expert na sina Ed at Lorraine Warren. So isa rin sila sa mga true story yung Conjuring. Nandun sila, no? Nandun yung mag-asawang to. Isa sila sa mga exorcist doon sa movie na yon. At the same time, in real life, nag-exorcist talaga sila. So tinawag sila nila Donna para tulungan sila. At dito nagsimula ang mas matinding laban, isang exorcism na puno ng dasal, galit at espiritual na banggaan. Dito na nila napagtanto ang malaking pagkakamali. Ang pagbubukas ng pinto sa espiritu ay hindi dapat ginagawa kahit kailan. Matapos ang investigation ng mag-asawang si Ed and Lorraine Warren, sabi ni Lorraine na ang presensya sa loob ng manika ay hindi kaluluwa ng bata. Hindi ito tao. Isa itong inhuman demonic entity na nagpapanggap upang makalapit sa buhay. Hindi ito interesado sa laruan kundi sa pagsanib sa isang tao at ginamit lamang ng manika ang bilang maging tulay niya. So ginamit lang ng demonyo yung manika para maging tulay niya. Ang ritual na isinigawa ay hindi tulad ng mga eksenang nakikita sa pelikula. Walang nagsisigawang espiritu, walang lumulutang na katawan. Yung mga normally exorcist na may paglutang, hindi ganon, hindi siya ganon. Ang exorcismo ay pinangunahan ng isang katolikong pare gamit ang Latin prayer of deliverance, hindi ang dramatikong major rite of exorcism. Dahil walang tao ang sinasaniban, sa halip ang layunin ay linisin ang manika at alisin ang masamang presensya na naninirahan dito. Ang buong proseso ay isinagawa ng may lubos na pag-iingat. Pinagbabasbasan ng holy water ang buong paligid habang binibigkas ang dasal. Hindi umano nagpakita ng direktang reaksyon ang manika, pero ayon kay Lorraine, ramdam niya ang malamig na enerhiya na unti-unting lumalakas habang pinapalapit ang krus sa laruan. Si Ed naman ay abala sa pagdokumento ng mga pagbabago sa temperatura at presensya sa silid habang naganganap ang ritual. Walang sumabog na ilaw o humiyaw na espiritu, pero sa dulo ng dasal, ramdam ng lahat ang bahagyang pagbabago ng presensya. Tila unti-unting humuhupa ang tensyon sa silid. Hindi nila masasabing nawala ang nilalang, pero sapat na ito upang maisara at makulong ang enerhiya ng manika. Matapos ang cleansing, dinala ng Warren ang manika sa kanilang tahanan at sa kalaunan ay inilagay ito sa kanilang pribadong occult museum o sa lugar kung saan nilalagay niya yung mga natapos na nilang imbestigahan na mga gamit at mga may sumpa at sanib doon. Nilagay ito sa isang custom build na kahon na may basbas ng pare at sinelyuhan ng basag na Latin Cruz. Sa harapan nito ay may nakakaratulang warning, positively do not open.
Hindi doon nagtapos ang kwento. Isang side incident ang madalas ikwento ni Ed Warren sa mga lecture niya o dun sa mga bagay na nangyari. So, isang binata ang bumisita sa kanilang museo ang nagtatawanan at kinutya si Annabelle. Tinapik ang salamin at sinabing, "Kung totoo ka nga, gawan mo akong saktan o gawin mo akong saktan o saktan mo ako." Pagkaalis ng lalaki mula sa museo, siya at ng kanyang girlfriend ay sumakay sila sa motorsiklo. 1 milya lang ang layo, nawalan sila ng kontrol at bumangga sa puno. Patay ang lalaki sa mismong aksidente at ang babae ay matinding nasugatan. Ayon sa babae, bago ang banggaan, tila may malamig na hangin sa batok ng kanyang kasintahan at bigla itong naging balisa. Isa ito sa mga pinakakakilalang kwento na ikinonektan ng Warren sa Annabelle Curse na movie. Hanggang ngayon, nananatili ang manika sa loob ng museo, sarado, tahimik, pero naroon para sa iba, isa lamang itong tela. Pero sa mga nakaranas at sa mga nakakakita ng resulta, si Annabelle ay hindi lamang manika, isa siyang babala. Noong Hulyo 2025, isang kilalang paranormal investigator na si Dan Rivera, edad 54, ay biglang namatay habang nasa isang paranormal tour kasama ang tunay na Annabelle doll. So itong balitang ito recently lang kumalat din. Si Rivera ay miyembro ng New England Society for Psychic Research or NESPR, ang organisasyong itinatag nila Ed at Lauren Warren. Ang event na kanilang sinalihan ay tinawag na Devils on a Run, isang traveling haunted exhibit kung saan isinama ang orihinal na si Annabelle doll sa isang secured glass case. Araw ng insidente, si Rivera ay nasa Pennsylvania that time at nanuluyan sa isang hotel kasama ang grupo. Sa loob ng event, siya ang pangunahing tagapagsalita tungkol sa mga haunted artifacts, lalo na si Annabelle. Kilala siya bilang maingat, hindi mapaglaro sa mga gamit na espiritual at may respeto sa mga elementong hindi nakikita. Ngunit matapos ang isang gabi ng event, natagpo ang wala ng buhay si Dan Rivera sa loob ng kanyang hotel. Ayon sa opisyal na ulat mula sa Adams County, walang anumang senyales ng foul play, wala ring nasirang gamit, wala ring Annabelle sa loob ng kwarto. Ibig sabihin, hindi niya ito kasama nang mangyari ang insidente. Ginawa ang autopsy at lumabas ang resulta. Natural cause ng pagkamatay is sinasabi nila cardiac arrest. Wala nang isang ebidensyang nagsasabing si Annabelle ang direktang may kinalaman sa pagkamatay niya. Ngunit hindi mapigilang magtanong ng marami, bakit ganun ang timing dun sa event? At bakit siya biglang namatay? Bakit habang siya ang may dalang ng manika o siya yung nagki-caretaker doon sa manika at habang isinusulong ang tour, bigla siyang binawian ng buhay? So 'di ba kasi yung mga chismis, ganyan, balibalita. Ayon sa mga organizers, si Dan ay nasa mabuting kalusugan that time. Hindi siya nagreklamo ng pagkahilo, pananakit ng katawan, ngunit ang kanyang biglang pagpanaw ay nagbukas muli sa mga lumang kwento tungkol kay Annabelle. Habang walang matibay na ebidensyang sayantipiko na mag-uugnay sa manika sa pagkamatay, ang mga kwentong tulad ng kay Dan Rivera at sa lalaking sa motorsiklo
ay bahagi ng misteryong kasaysayan ni Annabelle. Maaring aksidente lang, maaring hindi, pero sa mundo ng kababalaghan, mas mabuting hindi sumubok. At ito ang Bulong Diaries. Makinig ka pero wag kang lilingon. At kung umabot ka sa parteng to, salamat sa pakikinig sa isa na namang nakakakilabot na kwento dito sa Bulong Diaries. Kung gusto mo pa ng mga ganitong true crime at misteryo na kwento, like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Dahil bawat kwento may bulong. Ikaw, sa tingin mo, may tinatago pa ba sa likod ng kasong to? E-comment mo sa baba, gusto naming marinig ang hula mo. Till next time, makinig ka pero huwag kang lilingon.